na yan din ang kanyang iniyaon. No? So, primarily, tungkol ito dun sa 3:18, 19 ng unang Pedro, ito yung mga espiritong nasa bilangguan. No? Siguro pagpasensyahan nyo na medyo mahaba ito, pero kung may tanong ka man tungkol dun sa mga talatang yun, baka masagot dito. Baka. So, siguro umpisahan natin yung tanong, may involvement ba ang mga anghel nung panahon ni Noe bago ang malaking baha? Yung muna ang tanong. Siyempre sagot, oo. May mga involved na anghel nung panahon ni Noe. Ito yung mga anghel na tumalikod sa Diyos. Ano ba itong mga anghel na ito? No? Basahin muna natin dito no, sa Jude 1:6. At ang mga anghel na hindi naman nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. So, yan ha. Sa Jude 1:6 yan. Tingnan natin ngayon sa English niya. Yan. And the angels which kept not their first estate but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. So kung titingnan natin yan, ano, ito yung mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan or estate. RK. So, check nyo na lang dun sa Greek. Hindi ko nababasahin lahat. Pero, estate yan. So, yan, ano. Yan. Order, time, place, or rank. So, hindi nila iningatan yung kanilang rank na pagiging anghel. At kasama na dun yung functions ng pagiging anghel, ano. So, bago yun, tanong muna natin, ano nga ba ang dahil kung ba't nilikha ng Diyos sa mga anghel? Kumbaga, ano ang functions nila? Sa awit 34:7, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot na nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. So, ayan, ano, dito makikita natin na kung ang anghel ay pinagsasanggalang ang mga nangatatakot sa Diyos, pag ang anghel ay tumalikod sa Diyos, hindi na niya ipagsasanggalang ang mga natatakot sa Diyos. Bumabaligtad, di ba? Kung ano yung kalooban ng Diyos, babaligtad sila. So, may mababasa pa tayo sa awit 91:11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Dito naman, kung ang anghel ng Diyos ay iniingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad, ay yung mga anghel naman na tumalikod sa Diyos ay hindi ka naiingatan sa iyong mga lakad. Bagkos, ipapahama ka pa, di ba? At dito rin sa isang talata, Hebreo 1:14, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipanglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan? Yan. So, ayan ang mga anghel ng Diyos ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan. Kung ang mga anghel na ito tumalikod sa Diyos, hindi na ito magsisipaglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan. Magsisipaglingkod ng mga ito kay Satanas para sa ikapapahamak ng tao. Sa 2 Korinto 2:11, upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Dito, mababasa natin na nanlalamang si Satanas. At may mga paraan siya para malamangan ng mga tao sa tulong ng kanyang mga kampon. So, para maipahamak ang tao at maging makasalanan dahil ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. So, unang Juan 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nangagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Hindi rin naman natin kakaila na nagpakasama ang mga tao ng panahon ni Noe. Karamihan sa kanila ay nagsibaling na kay Satanas. Katunayan, 8 kaluluwa lamang ang naligtas at tinawag pa nung panahon na yun na sanglibutan ng masasama. So tandaan mo yung talata, tandaan nyo yung talata. 2 Peter 2:5, at ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad
Datapwat, iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. So yun ang tawag doon. Noong panahon ni Noe, sanglibutan ng masasama. Kasama na nga doon sa hindi pinatawad ay ang mga anghel na mga tumalikod sa Diyos. No? Itataas lang natin ang basa, ha? Tataas lang natin. Mababasa natin ang patunay na may involved ngang anghel noong panahon ni Noe. So, sa verse 5, yan, yung dating sanglibutan na hindi pinatawad, pero iningatan si Noe, basahin natin sa taas lang. So, kung 2.5 yun, 2.4 to. 2 Peter pa rin. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. No, so nakikita natin dito, yung mga anghel na kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ito na, ito na. Katunayan, may mababasa tayo sa 1 Pedro 3:18. Ito na. So, mababasa ko ito madalas tungkol dyan naman yun. So, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Na ng unang panahon ay mga sawail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na nasa loob nito'y kakunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Nung si Kristo ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, yumaon si Kristo at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So ito yung binabanggit sa 2 Peter 2:4 ng mga anghel na nakakakulong sa hukay ng kadiliman. Ngayon, tanong, bakit nangaral si Kristo sa mga espiritong nasa bilangguan? May pag-asa pa bang maligtas sa mga espiritong ito? No, kasi 1 Peter 3:19, tingnan natin doon, by which also he went and preached, G2784, unto the spirits in prison. Yung preach doon ay kay Ruso, meaning to herald, proclaim, publish. So, i-check nyo na lang, ha? Proclaim, publish. Hindi na maliligtas sa mga espiritong ito na nasa bilangguan. Dahil ang pangangaral na ito ay hindi pangangaral ng ebanghelyo, kundi proclamation o paghahayag. Yun yung kahulugan ng preach doon. Na naganap na ni Kristo ang kanyang gampanin at nagtagumpay na siya. O napuspos na niya lahat ng mga bagay. Napuspos na niya lahat ng mga bagay. Basahin natin Efeso 4:9 hanggang 10. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalalamian ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. So, sa King James Version, sa 4:10, he that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Yan, So, yun yung fill. Plero. To fill. To fully, completely fill. Ayan. To fully, completely fill. So, to fully supply, satisfy, execute. So, yun ang meaning nun, to fill. Parang natapos na niya. Ganyan, Ayan, accomplish, complete. Ayan, dito makikita natin na yung fill, ay ibig sabihin to ay to accomplish, be complete. Ngayon, balikan natin yung 3 talata. Ayan, Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan.
So, may mga nagsasabing ito daw sa 1 Pedro 3:19 ay mga espiritu ng tao na nasa bilangguan na siyang pinangaralan ni Kristo at pwede pang maligtas. At tinutukoy din na mga suwail nung panahon ni Noe. At mga ito ay masasamang tao. No? So, hindi pwedeng mga tao ang mga espiritong nasa bilangguan na pinangaralan ni Kristo literally. Bakit? Dahil lalabagin ito ang talatang 9:27 na Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghukom. Ito ang basic principle ng Bible na pag ang tao namatay, pagkatapos nito ay ang paghukom. Walang in-between na pag naaralan yung mga espiritu nila, pwede pa silang maligtas. Walang ganun Although hindi ito applicable sa lahat ng tao, Kasi hindi ito applicable sa lahat ng tao doon sa part na mamatay na minsan. Dahil mayroong mga patay na nabuhay ng panahon ni Kristo Ngunit namatay ulit. Katulad ni Lazarus. Pero doon sa final physical death ng tao, pag ang tao namatay, kasunod ng paghukom. At hindi lang yan ang lalabagin na talata ng paniniwalang espiritong ng mga tao na nasa bilangguan sa 1 Pedro 3:19 dahil may mababasa tayo, ito, Ecclesiastes 9:5. Ito mauulit natin ito mamaya. I-elaborate natin mamaya, Okay. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So sa 9:10 naman Ecclesiastes, anong masumpong ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol o sa libingan na iyong pinaparaunan. So, kung talagang espiritu ng tao, yung mga nasa bilangguan na pinangaralan ni Kristo, lalabas may katha, may kaalaman at karunungan dun. Dahil di naman mangangaral si Kristo sa mga espiritu ito kung wala itong kamalayan. Kung yun ang meaning nun, Di ba? Lalabas, meron silang malay, meron silang awareness, So, kaya din naman, mas kapani-paniwala na ang nasa 1 Pedro 3:19 ng mga espiritu ay anghel. Dahil dun din sa aklat na yun sa 3:22, na nasa kanan ng Diyos pagkaakyat niya sa langit, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan, ang mga kapangyarihan. Ayan. Didiretso mo lang ang basa sa 22. Mababasa mo doon na ipinasakop kay Kristo ang mga anghel at ang mga kapamahalaan, ang mga kapangyarihan. May sinasabi pang talata, na patunay daw na espiritu ng tao yung nasa 1 Pedro 3:19. Ito, yung nasa 1 Pedro 4:6. Basahin natin. Sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. So, ayan daw ang patunay na yung mga espiritong pinangaralan sa 1 Pedro 3:19 ay espiritu ng tao. Dahil sa 1 Pedro 4:6, ang ebanghelyo ay pinangaral sa mga patay. Alam mo ganito, kasi ang naging similarity lang ng dalawang talatang ito ay pareho silang unang aklat ni Pedro. Pero sa diwa ay magkaiba. Ang tinutukoy na patay dito sa 1 Pedro 4:6 ay mga spiritually dead. Spiritually dead yan. Ito, dito na mababasa natin sa 1 Timoteo 5:6. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. At sa 2:5 ng Ephesians, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So, isa pang katunayan na yung
nasa unang Pedro 4:6, ay spiritually dead pero physically alive. Eto, no? Ayan, di ba? Sabi diyan, ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila, ayon sa mga tao sa laman, ay mga hatulan, dadapwat, mga buhay sa espiritu, ayon sa Diyos. Ayan, may mga laman ito mga ito. Mga hatulan man ang mga ito sa laman, datapwat, mga buhay sa espiritu, ayon sa Diyos. Kasi kung sino man ay buyo sa kalaywan, mapahamak man ang laman mo dahil sa kalaywan, ngunit natanggap mo si Kristo dahil sa ebanghelyo, mabubuhay naman ang espiritu ayon sa Diyos. Ito, no? Compare natin, unang Korinto 5:5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Parehong mensahe sa unang Pedro 4:6, pero hindi naman patay sa laman ito mga nasa unang Korinto 5:5 Buhay ito, pero ibibigay kay Satanas para sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. So may pag-asa pa itong naibigay na ito kay Satanas. Kaya nga sinabing upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. So sa pagkawasak ng kanyang laman, magkakaroon siya ng pagkakataon na ma-realize ang kanyang kasalanan at makapagsisi siya sa nagawa niya at maligtas siya sa araw ng Panginoong Hesus. Ito katunayan, sa 8:13 ng Roma, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Diba? O yan, so kahit nangabubuhay ka ng ayon sa laman, mamamatay ka, pero sa pamamagitan ng Espiritu, mapapatay mo naman yung mga gawa ng laman. Mabubuhay ka naman sa Espiritu. Kaya may chance pa itong mga patay sa ebanghelyo dahil hindi naman sila mga literal na patay. May pagkakataon pa silang magbago at maging dapat sa Diyos. Di ba? So ngayon, personally, ako naniniwala na you can interpret some verses of the Bible in many ways. Hindi naman lahat, pero eto, may mga verses sa Bible na ganun. Isa na itong 1 Peter 3:19. Inilatag na natin yung paniniwalang ang espiritu na nasa bilangguan na pinangaralan ni Kristo ay espiritu ng mga taong namatay physically na sasabihin natin hindi plausible. Sa mga kadahilanang nailatag ko na sa itaas. At ang sinunod ko naman na reasoning ay yung mga espiritong nasa bilangguan sa unang Pedro 3:19 ay mga anghel na tumalikod sa Diyos, na at least mas kapanipaniwala kaysa dun sa taong namatay physically na paniniwala. Mas, kumbaga, mas feasible na paniwalaan mo yan na anghel kaysa dun sa una. Ng mga tao yun na namatay physically tapos may malay, di ba? So ngayon, may nagsasabi pa rin na tao ang tinutukoy sa unang Pedro 3:19. Tao sa anong paraan? Ito, babasahin ko na naman. Pero merong ibang take, ibang anggulo. Okay? Tao pa rin, pero ibang anggulo. Pakinggan nyo, ha? Unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit pinuhay sa Espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga sawail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Lalagay muna ako doon sa kalagayang dedepensahan ko itong pangatlong version na ito ng unang Pedro 3:19. Simulan natin, Kung babasahin natin ang talata sa unang Pedro 3:18, si Kristo ay siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ngayon, nung pagdating sa unang Pedro 3:19, sinabi doon na
yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sinabing na yan din ang kanyang iniyaon. Yung kalagayang espiritu ni Kristo ang nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sinasabi lang sa talata na nangaral si Kristo sa kalagayang espiritu. Sino itong mga espiritong ito? No? Ano sagot dun? Na nang unang panahon na mga suwail. So, nangaral si Kristo sa kalagayang espiritu sa mga suwail nung panahon ni Noe. Kaya dito, no, mga tao, itong pinangaralan ni Kristo. Paano nakapangaral si Kristo nung panahon ni Noe? Ang sagot, nakapangaral si Kristo nung panahon ni Noe sa pamamagitan ng Noe. Nung si Noe ay nangangaral sa mga suwail nung panahon na yon. No? Sa 2:5 ng 2 Peter, ito proof na si Noe ay nangaral. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran. Nakasama ng ibang 7 pa noong dalhin ng pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. So, may batayan ba sa Biblia na si Kristo ay pwedeng nakapangaral nga sa kalagayang espiritu sa pamamagitan ng mga propeta at maaaring sa pamamagitan din ng Noe, no? Basahin natin sa 1 Pedro 1:10-11. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, nangangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Ngayon, kung ang mga nasa unang Pedro 3:19 ay mga tao, ano yung binabanggit na Espiritu? Ano yun? So, 4:1 ng unang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. So ayan, may bababasa tayo ng mga buhay na tao, pero nire-refer ng Biblia na espiritu. Sino itong mga espiritong ito? Ito yung mga tao na hindi sa Diyos. Katulad ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ano ba yung essence ng sinasabi sa 1 Pedro 3:18? Basahin natin sa Roma 8:9-11. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyong espiritu ng Diyos. Datapwat kung sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang espiritu niya ang bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyo. Mga katawan, may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Ayan, dito may mababasa tayo na si Kristo ang bumubuhay sa ating espiritu kung siya ay nasa atin, bagamat patay ang katawan dahil sa kasalanan. Ngunit kung ang espiritu na bumuhay na mag-uli kay Kristo ay tumira sa atin, kung paano si Kristo ay nabuhay na mag-uli, tayo din naman ay mabibigyan ng buhay ang mga katawan nating may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nasa atin. Ang tinutukoy sa 1 Pedro 3:18 ay ang paghihirap, kamatayan, pagkabuhay na mag-uli ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Bakit sinasabi sa 1 Pedro 3:19 na mga espiritong nasa bilangguan? Dahil ang mga tao nung panahon ni Noe ay alipin ng kasalanan at nangaral si Kristo sa pamamagitan ni Noe upang bigyan sila ng kalayaan. Ito, 4:18 ng Lucas Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha.
Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Ayan, dito sinasabi ni Kristo na siya ay pinadala upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Ayat iyan mismo na ihula na mangyayari sa 61:1 ng Isaiah. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo. Ayan, at si Kristo nga mismo ang katuparan ng hulang ito. Kaya ang espiritong nasa bilangguan na binabanggit sa unang Pedro 3:19 ay mga espiritong alipin ng kasalanan at bihag ng kasamaan. Sa 8:34 ng 1, sinagot sila na Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At sila ay pwedeng maging tunay na laya, no? Sa 8:32 ng John, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa 36 ng John 8, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. At dito rin sa Isaiah 42:6-7, ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran, at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Di ba? Kaya ang pagliligtas ni Kristo, hindi lang sa ating panahon, kundi nung unang panahon pa, bago pa nagkatawan tao si Kristo. Kaya nga lang, ang nailigtas lang nung panahon na yun ni Noe ay 8 kaluluwa. Dahil hindi nagbalik loob sa Diyos yung mga suwail ng panahon ni Noe. At yun naman yung binabanggit ngayon sa 3:20 ng unang Peter, na nung unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na nasa loob nito'y kakunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa na ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So ang tanong, anong version ba ng unang Peter 3:19 ang mas kapanipaniwala? Yung version ng anghel, yung mga espiritong nasa bilangguan, o yung version ng mga tao yan nung panahon ni Noe, nung nabubuhay pa ang pinangaralan ni Kristo sa kalagayang espiritu sa pamamagitan ni Noe? Ang sagot, para sa akin, pareho. Wala namang banggaan sa dalawang kahulugan ng unang Pedro 3:19, at wala rin namang nilalabag na diwa sa Biblia. Ang dalawang kahulugan pwede bang ang talata sa Biblia ay may dalawang kahulugan? Oo, pwede na yung dalawang talata sa Biblia may dalawang kahulugan. Dahil mayroong talata na may literal na kahulugan, katulad ng unang Peter 3:19, na anghel yung mga espiritong nasa bilangguan, at may spiritual na kahulugan, katulad ng mga tao ng panahon ni Noe, nung nabubuhay pa ang pinangaralan ni Kristo sa kalagayang espiritu sa pamamagitan ni Noe. Ang haba nung sentence na yun. So, ngayon magtatanong tayo. Ayan na yan din ang kanyang iniyaon, nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ang tanong natin, yung bang mga anghel nung panahon ni Noe ay mga suwail? Oo, dahil tumalikod sa Diyos itong mga anghel na ito. Ito bang mga anghel na ito, espiritu? Oo, mga espiritu itong mga anghel na ito. Ito bang mga anghel na ito nung panahon ni Noe na tumalikod sa Diyos
ay nasa bilangguan? Ba oo. Katulad nga nung mababasa 2 Peter 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ngayon, tanong, yung ba mga tao nung panahon ni Noe, mga suwail? Ba oo. Dahil naging masama ang mga iyon nung panahon ni Noe. Nababasa naman yan sa 6:5 ng Genesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. So, ang tanong natin, ito ba mga taong ito ay mga espiritong nasa bilangguan? Ba oo. Dahil sila ay alipin ng kasalanan, katulad ng mga nabanggit kanina. Kaya itong 1 Pedro 3:19, ang mga espiritu dyan ay maaaring mga anghel sa literal na kahulugan at mga tao sa spiritual na kahulugan. Pasado sila eh. Pareho, wala namang banggaan. Ngayon balikan natin muli yung paksa. Tingnan natin muli yung nakasulat sa Jude 1:6. Ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. So, ang tinitingnan natin dyan, but left their own habitation, yung G3613. May mga nagsasabi kasi yung mga anghel na iniwan ang kanilang sariling tahanan. Ang tahanan daw dyan ay yung espiritu na iniwan ng anghel at kumuha ng katawang tao at yun na daw ang naging tahanan. Kaya iniwan ang kanilang sariling tahanan. So, yun yung habitation o kaitarion, di ba? O residence, no? Literally or figuratively. No. Kung ating mababasa, ang habitation ay house o residence, hindi pwedeng ang espiritu ang pakahulugan na tahanan at yun ang iniwan at kumuha ng katawan ng tao at yun na ang bagong tahanan. Dahil granting na kumuha ang mga anghel ng katawan tao at yun na ang bagong tahanan, dun sa bagong tahanan na yun, andun pa din yung espiritu nila di hindi rin nila iniwan yung tahanan nila na espiritu dahil kasama yun dun sa katawan na nilipatan nila. Kaya hindi pwedeng pakahulugan ang espiritu ang tahanan. Isa pa, granting ulit na nagkatawang tao yung anghel. Din nalipol sila, nakabalik sila sa dati nilang iniwan tahanan dahil naging espiritu ulit sila Ang tahanang tinutukoy dyan ay kung saan nakatahan ng mga anghel na sa Diyos. Yun yung sa langit. May mababasa ba tayo sa Biblia na may tahanan nga na mula sa langit? Ito, no? 2 Corinthians 5:2, sapagkat tunay na sa ganito, kami ay nagsisihibik nang nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Kaya yung unang Pedro 3:18 hanggang 19 ay anghel sa literal na kahulugan at tao sa spiritual na kahulugan. Mga tao na nabubuhay noong panahon ni Noe, na pinangaralan ni Noe sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. So, okay na yan, ha? Tapos na yan. Yun yung latag dyan. Ngayon, may babalikan tayo, no? Itong babalikan natin, yung Ecclesiastes 9:5. Basahin natin, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So sa 9:10 naman ng Ecclesiastes, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawain mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa siyol na iyong pinaparaunan. So dyan sa mga talatang yan, sinasabi na hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. It's straightforward di ba? It's straightforward Hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay.
Ngayon, sa supposedly na madaling unawain na talata, nagka-division pa. Ito ngayon ang magkabilang panig, no? Ang tinutukoy dyan sa talata na hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ang hindi nakakaalam dyan ay yung kanyang espiritu at kaluluwa. Yan yung one. Therefore, no, kapag ang tao namatay, totally walang malay kahit sa kabilang buhay. Para siyang tulog, walang alam. Walang reckoning of time, di ba? As in, wala. Magkakamalay lang sila kapag binuhay silang mag-uli. Yan yung isang panig. Ito naman yung isa pang panig. Si number 2. Ang tinutukoy dyan sa talata na hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ang hindi nakakaalam dyan ay yung kanyang physical na katawan. Pero yung kanyang espiritu at kaluluwa, may malay yun kapag namatay ang tao. So, ang ibig sabihin, kapag namatay ang tao, ang katawan niya na walang malay, yung tinutukoy ng talata. Pero yung espiritu at kaluluwa niya, may malay yun. At dahil may malay yun, nakikita niya yung sarili niyang katawan, na nakahiga sa deathbed, at nakikita niya rin yung kanyang mga mahal sa buhay na iniiyakan siya. No, ayan yung dalawang magkasalungat na panig. Ganito yan, ano? Ang similarity lang nila, pareho sila naniniwalang ang literal na katawan ng patay ay walang malay. Common sa kanila yon. Pero ang difference nila, yung unang group naniniwalang walang malay ang espiritu at kaluluwa kapag namatay ang tao. Yung pangalawang group naniniwalang may malay ang espiritu at kaluluwa kapag namatay ang tao. Ngayon, eto. Sino sa kanilang dalawa ang tama? Dali ha. Pag-isipan niyo muna ha. Yan ang tanong. Antayin niyo lang ako. Ayan. Ngayon ang tanong. Sino sa kanilang dalawa ang tama ang unawa? Kung Biblia ang batayan. So, paano natin ngayon madedetermine, ano? Gagamitin natin for now yung dalawang talatang yan at some logic, deductive reasoning at common sense. Ito ha. Maglatag muna tayo ng premise. Yung acceptable truths. Ano yung mga yon? Number 1, may Diyos. May Diyos. At itong Diyos na ito, makapangyarihan sa lahat. Na isang intelligent creator. Wala nang mas intelligent pa sa Kanya. Yan ang unang premise. So number 2, may tao na nilikha ng Diyos. At ang taong ito, may katawan at may espiritu at may kaluluwa. So number 3, may Biblia. Na kung saan instructional book ng Diyos sa tao. Kung may gusto kang malaman tungkol sa Diyos o tungkol sa sarili mo bilang tao, doon mo sa Biblia hahanapin ang sagot. Ang premise kasi nun, Diyos ang nagpasulat ng Biblia. Yun ang premise. So, yan ang mga premise natin. Ngayon, lumagay tayo saglit sa isip ng isang intelligent creator tulad ng Diyos. No? Bilang intelligent creator, alam nating may mga tanong sa isip ng tao na kanyang nilikha tungkol sa Diyos at sa kanyang sarili. At para masagot ang mga tanong na yon, kaya nga may Biblia no, na pinasulat ng Diyos, doon niya hahanapin ng tao ang sagot sa mga katanungan niyang yun. Yun ang given doon. No? Ngayon, eto kung ikaw ang intelligent creator na ito, lalagay lang tayo sa lugar na yun. Kung ikaw ang intelligent creator na ito at mag-iisip ka, ano ba ang pinakauna at gustong-gustong itanong ng tao na aking nilikha tungkol sa kanyang sariling kamatayan? Ano yung gustong-gusto niya itanong tungkol sa kanyang sariling kamatayan ng tao? So, ikaw na intelligent creator,
na pinaka-intelligent sa lahat at wala nang mas intelligent pa, mag-iisip ka ng tanong na itatanong sa iyo ng taong nilikha mo. Ito ba yung tanong na yun? Ito Diyos, kapag ako ba namatay, may malay ba ang katawan ko? Yan ba yung tanong na itatanong ng tao sa Diyos? Ang sagot, hindi. Dahil yung tanong na yan, kaya nang sagutin ng tao sa sarili niya. Obviously, kapag ang tao namatay, walang malay yun. Kahit sinong tao ang tanongin mo, kapag matino ang pag-iisip, alam niyang walang malay ang katawan ng taong patay na. Hindi mo kailangan itanong sa Diyos yun dahil sa sarili mo pa lang, alam mo na ang isasagot mo. It's a nonsense question, if you'll think about it. So, ulitin natin ang tanong ng intelligent creator. Ano ba ang pinakauna at gustong itanong ng tao na aking nilikha tungkol sa kanyang sariling kamatayan? Ito kaya yon yung gustong itanong ng tao sa Diyos? Diyos, kapag ako ba namatay, may malay ba ang espiritu at kaluluwa ko? Yan. No? Yan ba yung tanong na gustong itanong ng tao sa Diyos? Ang sagot, oo. Yan yung tanong na gustong itanong ng tao sa Diyos. Bakit? Kasi hindi alam ng tao ang sagot sa tanong na yan Kahit ilang magagaling na scientists pa ang mag-isip, wala silang maisasagot yan dahil hindi yan sakop ng kakayahan nila At alam ng Diyos yan dahil nga intelligent creator siya. Alam niyang yan ang gustong malaman ng tao tungkol sa kanyang sariling kamatayan. At dahil alam ng Diyos, yan, at intelligent creator siya, kapag nabasa natin sa Biblia na ganito, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan sapagkat walang gawa. Ni kathama, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparunan. Nakakasiguro tayo 100% na ang tinutukoy ng Diyos na hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ay yung espiritu at kaluluwa ng patay na tao. Siyempre given na yung katawan. Dahil yun ang hindi alam ng tao At dahil yun ang hindi alam ng tao, ang Diyos ang magpapaalam nun sa kanya through the Bible. Kaya ang sinasagot ng Bible, yung tanong na alam ng Diyos na hindi alam ng tao ang sagot. Dahil nga ang Diyos hindi tanga, hindi bobo, hindi nonsense. Dahil isa nga siyang intelligent creator. Hindi magwe-waste ng time ang Diyos na ipasulat ang isang obvious na sagot sa isang redundant na tanong. Ito parang ganito lang yan. Magtatanong ka sa Diyos, Diyos, kapag tumalon ba ako mula sa 50th floor ng building na ito, mamamatay ba ako? Yung Diyos na intelligent creator, hindi ka sasagutin. Kasi alam mo na yung sagot dun Nonsense na yun Bakit mo itatanong sa Diyos yun? Alam mo naman kapag tumalong ka dun, mamamatay ka. Alam mo na yung sagot sa tanong mo, ba't mo pa itatanong sa Diyos? Pero kung ang tanong mo, Diyos, kapag ako ba namatay, na wala ako sa mundong ito, meron pa bang buhay na walang hanggan? Ayun, sasagutin ka ng Diyos dahil wala kang way para malaman yun Walang tao ang magtuturo sa iyo ng sagot doon, kundi Diyos lang. Kaya, sasagutin ka niya. Diba? So, alam na natin yan, Kaya ngayon, nalaman na natin yan. Panghawakan natin, panimalaan natin, huwag nating bibitawan. Turo ng Diyos yan Ang espiritu at kaluluwa ng taong namatay na, walang malay. Ngayon, pinanghawakan mo na. Pinaniwalaan mo na. It begs the question. Bakit may mababasa tayo sa Biblia na wari bagang mga namatay na literally, tapos nakikipag-usap sila as if buhay pa sila? So, yung pinanghahawakan mo ngayon, yung pinaniniwalaan mo, ibabangga mo ngayon dun sa bagong na-encounter mo sa Biblia. Na para bang kumukontra dun sa pininiwalaan mo na. Tapos, aalamin mo ngayon yung totoo. No? Ba't ganon, di ba? So, i-approach mo yun objectively.
alisin mo yung bias, no? As much as possible. Kasi mahirap alisin yung totally. The point is, yung paniniwalaan mo, yung kaya mong patunayan. Kasi may batayan ka yung Biblia. Pag hindi mo kayang patunayan, huwag mong paniwalaan. Or at least, in the back of your mind, meron kang reservations. It is not to say na wala kang faith or kulang ang faith mo. Iniiwasan mo lang magkaroon ng blind faith. Hindi na lang kung ano na lang pinaniniwala mo kahit wala ka ng batayan o dahil daldal lang ng isang tao, dahil feel mo lang, di ba? Tanggap naman natin na hindi lahat ni-reveal ng Diyos sa Biblia, no? Hindi niya lahat ni-reveal, no? Sa 29:29, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So may mga bagay na inilihim ang Diyos. Pero at least doon sa mga bagay na hayag o yung pinahihintulutan niyang malaman natin, effortan mong alamin with the best of your abilities, no? Ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. So in this case, may mababasa kang patay na literally, pero as if buhay pa sila na nakikipag-usap, no? Tulad ng kay Lazaro at ang mayaman. O kaya yung nasa Apokalipsis 6:9, no? So yung kay Lazaro at mayaman, no, due to time constraints, i-discuss natin yan sa ibang video. Mahaba yan eh. Sa ngayon, dadaanan lang muna natin yung Apokalipsis 6:9, pero pahapyaw lang, ano? May papatunayan lang tayo tungkol sa mga kaluluwang binabanggit sa talata. Ano, ha? Basahin natin. Sa 6:9 ng Apokalipsis, at nang buksan niyang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. So sa 10, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoon Diyos, Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at paghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Iunahin natin ito, no? Ito ba nangyari na o mangyayari pa lang? Kasi merong belief na yung mga mabubuting tao na namatay kahit na nung sinauna pa ay andyan daw sa ilalim ng dambana. So lahat ng mabubuting namatay ay andyan nakalagay sa ilalim ng dambana. Totoo ba ito? Ito, basahin muna natin to. Basahin natin, ha. 4:1 Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. So ayan, nababasa natin yung verse in question na nasa Apokalipsis 6. Itong binasa natin nasa Apokalipsis 4, inutusan si Juan na umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga dapat na mangyari sa haharapin. So future event pala ito. Hindi ba ito supposedly nangyari nung panahon ni Juan at hindi pa ito nangyayari sa ngayon? With reasons we will reveal later, no? Or sa ibang video. So the point is, hindi pwedeng lahat ng namatay na mabubuting tao ay nasa ilalim ng dambana dahil nung sinabi ni Juan sa Apokalipsis 6:9 ay that event is yet to happen. Kaya doon pa lang, kung Biblia ang pagbabatayan, hindi pwedeng yung lahat ng mga mabubuting tao na mga namatay ay andun sa ilalim ng dambana. Dahil hindi pa nangyayari yung event na yun eh. So basahin natin ulit, ha, settled na yun. Sa 6:9 na Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. Sa 10, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoon banal at totoo, hindi mo hahatulan at paghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So, pupunta muna tayo doon sa assumption na itong talatang ito ay literal na mangyayari.
Tatayo muna tayo doon, no? So therefore, kung literal ito, may mga pinatay, at itong mga pinatay na ito, may mga kaluluwa na nasa ilalim ng dambana. At itong mga kaluluwa ng mga pinatay na ito, ay mga may malay. Kaya nga sila nakakasigaw ng tinig na malakas, literally. Ang tanong, yung ilalim ng dambana na kinalalagyan nila, saan ito located? Yung nasa 6'9", yung dambana ron, yung altar, saan yun located? Dahil Biblia ang pinagbabatayan natin, no? Tingnan natin yung mga iba-ibang maaaring paglagyan ng dambanang ito, no? Then, through the process of elimination, alamin natin kung saan ito nakalugar. So, ano yung mga yon? Langit, lupa, kalaliman. Yan lang naman tatlong yan, no? Ang pwedeng kalagyan ng dambana kung Biblia ang batayan, dahil wala ka namang mababasang purgatorio sa Biblia. Wala naman nun eh. So, ang tanong, sa lupa ba ang dambana? Mai-eliminate natin itong dambanang ito na nasa lupa. Dahil nga mga kaluluwa ito ng mga pinatay eh. Ang lupa para sa mga buhay. Sa 17:26 ng Juan, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. So clearly, ang tao na nilikha ng Diyos ay destined na magsipanahan sa balat ng buong lupa. Destined ang Diyos yun, mga buhay yan eh. So ang susunod na tanong, nasa kalaliman ba ang dambana? Ang sagot, wala. Wala din dun ang dambana. Tandaan natin ito Itong mga kaluluwang ito na mga pinatay ay mga sa Diyos. Hindi sila unbelievers. Kaya wala sila sa kalaliman. Yung kalaliman na para sa masama, kung saan mang kalaliman yan, tulad ng Gehenna or Tartarus. So, yung dambana, wala sa kalaliman yun kasi reserved yun para sa masama. 23 ng Apokalipsis. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan. Satanas to At tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya ay pawalang kaunting panahon. So isang lugar na lang natitirang pwedeng paglagyan ng dambana, at yun ay yung nasa langit. And it makes sense kasi nakakausap nga nila ang Panginoon So ang kinalalagyan nila ay kung saan andun ang Diyos. Kasi nga, mga believers ito na mga namatay. Kaya nga nabigyan ng mga puting balabal. Sa 6:11 ng Apokalipsis, at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila ay sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. So alam na natin itong mga kaluluwang ito, mga sa Diyos ito. Tapos, nasa langit sila. Tapos, nasa langit na sila. Kasama pa nila ang Diyos. So, ang tanong, bakit ka humihingi ng hustisya? Sa Diyos ka na Nasa langit ka na. Kapiling mo na ang Diyos. What more can you ask for? Di ba ang ultimate justice ay yung maging dapat ka sa Diyos at makasama mo sa Diyos sa langit? Makasama mo ang Diyos sa langit? Wala ka nang hihilingin pa dun Yun na yung ultimate goal ng isang tao, Tapos andun ka na, hihingi ka ng justice? Unlikely, di ba? Kapag nasa harap ka ba ng Diyos, ano ba magiging gawin mo? Basahin natin dito sa 16:11 ng awit. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. So kapag nasa harapan ka ng Diyos, ang nandoon kapuspusan ng kagalakan. Sa kanan naman ay kasayahan magpakailanman. Hindi ka hihingi ng justice. Nasa kapuspusan ka ng kagalakan at kasayahan magpakailanman tapos hihingi ka ng justice. Hindi nagko-connect, di ba? Ito pa, 21:4 ng Apokalipsis. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan.
Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Although ito, mangyayari ito sa new heavens and new earth, pinapakita lang dito na kapag kapiling mo na ang Diyos, wala nang luha sa mga mata mo. Wala nang dalamhati, wala nang pananambitan o ng hirap pa man. At definitely, hindi ka nahihingi ng justice. So, isa lang ang logical conclusion itong nilatag natin. Yung mangyayari sa Apocalypse 6:9 hanggang 10, hindi literal na mangyayari, kundi isang symbolical event. Pagkatapos nating timbangin yung mga truths na nasa Bible, yan ang logical conclusion Symbolical yung pangyayari sa Apocalypse 6:9 hanggang 10. Ano sinisimbolize nun? Ito, Awit 89:14, katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran at kahatulan, ng kagandahang loob at katotohanan. Yung mga pumatay na mga sa Diyos, it will not go unpunished. May hustisya yun. At ikaw na nabubuhay, may hustisya ka din. Maghihintay ka lang sa Diyos dahil may sarili siyang panahon sa lahat ng bagay. Magtiwala ka lang sa Kanya in His time. 30:80 ng Isaiah. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't magbubunyi siya na siyang magdadalang habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan. Mapapalad yaong lahat na nangaghihintay sa Kanya. So, ipagpapasa Diyos mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. May hustisya. Hindi yung kung kailan mo gusto, kundi in His time. Yan ang sinisimbolize ng Apocalypse 6:9-10